Welcome back mga bossing sa channel natin. Sa mga hindi pa nag-subscribe ay huwag kalimutan mag-subscribe dahil malaking tulong ito sa paglago ng ating channel. Tara umpisahan na natin ang pagpapatuloy ng Global Freeze. Siya ba ito? Pagkatapos ng matinding labanan, sa wakas ay napatay ng magkapatid na Gao Tianwu ang lahat ng mutant na ipis. Ngunit para dito, nagbayad din sila ng mabigat na presyo. Si Gao Tianwu ay napuno ng dugo, na may higit sa 100 marka ng paglaslas ng mga ipis, at kahit isang piraso ng laman ay napunit sa kanyang balikat. Si Xiao Guang ay binugbog mula sa estado ng Autobot at nahiga sa nyebe na ang kanyang mga labi ay nagiging lila dahil sa lamig. Mabuti na lang at naprotektahan sila ng mga palaka para hindi sila kainin ng mga ipis. Ang palaka naman ay buo. Ang mga higanting ipis na yon ay mukhang nakakatakot, ngunit sa mga mata ng palaka, sila ay ilang malalaking surot. Nawala ng Insect Master ang higanting ipis na pinaghirapan niyang linangin, at alam niya sa kanyang puso na hindi siya mabubuhay ngayon. Isang kaakit-akit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi, mukhang nabigo ang aking aksyon sa pagkakataong ito. Guro, ang aking kawalan ng kakayahan. Itinaas niya ang kutsilyo sa kamay at sinaksak ang sarili sa dibdib. Sa sandaling ito, isang bala ang tumagos sa kanyang lantang pulso, na pumipigil sa kanyang pagpapakain sa mga ipis gamit ang kanyang katawan. Sa kawalan, lumabas si Zhang Yi nang walang ekspresyon. Sa tabi niya ay si Yang Xingxin, na nakasuot ng Zukir at itim na Lolita costume. Hawak-hawak ni Yang Xingxin ang natutulog na huwa-huwa sa kanyang mga bisig. Zhang Yi. Nagulat ang Insect Master. Kahit na sinabi niyang seryoso siya, kapag nakita niya talaga si Zhang Yi, wala siya. Hinaplos ni Yang Xingxin ang buhok ni Huahua. Sa likuran niya, dahan-dahang lumitaw ang isang serapin na may 3 pares ng mga pakpak sa 3 magkakaibang kulay. Ang pula ay kumakatawan sa pag-ibig, ang itim ay kumakatawan sa puot, ang asul ay kumakatawan sa paghatol. Iniunat ng anghel ng pagnanais ang kanyang busog at nag-knock ng palaso, nagtanggal ng pulang balahibo, at ipinutok ito sa dibdib ng Insect Master. Sa isang iglap, tuluyang nagbago ang mga mata niyang gustong mamatay. Siya ay masunurin tulad ng isang tupa, nakatingin kay Yang Xingxin nang may pagkahumaling. Hiniling ni Zhang Yi kay Zukir na pagalingin muna ang mga tao mula sa women. Nakita niya talaga lahat ng nangyari dito ngayon. Pagkatapos ng lahat, binigyan na siya ni Zhu Zeng ng satellite control rights sa Tianhai City. Ang anumang paggalaw na nangyayari sa lupa dito ay nasa kontrol ni Yang Xingxin. Sa simula ay may away dito, at si Zhang Yi ay nanonood. Hindi siya nagmamadaling kumilos, ngunit nais niyang makita kung ang mga taong tulad ni Gao Tianwu ay karapat-dapat linangin. Pinatunayan ng mga katotohanan na sila ay talagang bata pa, mabangis at masipag. Para sa Tianhai City, nakasalukuyang nakakaranas ng pagbaba ng talento, ito ay talagang isang magandang bagong dugo. Tumalon si Huahua at direktang idiniin ang kuko sa ulo ng Insect Master. Boom! Ang kanyang katawan ay direktang itinulak sa nyebe. Lumapit sa kanya si Yang Xingxin at Zhang Yi, at nagtanong si Yang Xingxin. Sino ka? Bakit ka nagkakagulo sa Tianhai City? Sinabi ng Insect Master ang totoo nang walang pag-aalinlangan. Ang pag-ibig sa isang tao ay pag-aalay ng iyong sarili nang walang anumang reserbasyon. Ang pangalan ko ay Ratchad at ako ay isang Gu Master. Inutusan ako ng aking amo na pumunta rito at gumawa ng gulo para kay Zhang Yi. Nagkatinginan si Yang Xingxin at Zhang Yi. May-ari. Mukhang maliit na lalaki lang ang Insect Master na ito. At sa likod niya ay ang tunay na utak. Sino ang amo mo? Tanong ni Yang Xingxin. Dahan-dahang sinabi ng Insect Master ang isang pangalan. Nang marinig ni Zhang Yi ang pangalang ito, ang kanyang mga mata ay napuno ng pagtataka. Siya yun? Ang pangalang Zhang Yi ay hindi pamilyar sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na ang taong iyon ay buhay pa at pupunta sa Tianhai City upang maghiganti sa kanya. Sumimangot si Zhang Yi at naguguluhan. Hindi niya talaga maisip kung bakit bumalik ang taong iyon. Bakit ka maglakas loob na labanan siya? Ibalik mo siya at tanungin mo siyang mabuti. Ilabas ang bawat kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa kanyang bibig. Mahinang sabi ni Zhang Yi. Ang laki ni Huahua ay agad na lumaki, at dinampot niya ang Insect Master sa kanyang bibig na may kaunting disgust. Nakakadiri ang amoy ng lalaking ito. Lumingon si Zhang Yi para makita si Gao Tianwu at ang iba pa.
Sila ay malubhang nasugatan sa oras na ito. Kung hindi sila nakatanggap ng napapanahong paggamot, mabilis silang mamamatay sa ganitong panahon. Gayunpaman, nang makita nilang paparating si Zhang Yi, kumapit pa rin sila, naghihintay na lumapit si Zhang Yi at may sasabihin sa kanila. Tinignan ni Zhang Yi ang grupong ito ng mga kabataan na may determinadong mga mata at tumango. You did a good job this time. Gagamutin kita at bibigyan kita ng napakagandang reward. Umiling si Gao Tianwu, ayaw namin ng mga gantimpala. Nagtaas ng kilay si Zhang Yi at bahagyang umiti, ayaw mo ng reward. Ibig bang sabihin ay ayaw mong bigyan kita ng sapat? Kung sasabihin ng isang tao na wala siyang gusto, tiyak na dahil gusto niya ng higit pa. Hindi ito itinanggi ni Gao Tianwu at tapat na sinabi, Zhang, gusto ka naming sundan ng magkapatid. Ngumisi si Zhang Yi. Sundan mo ako. Kayo. Gayunpaman, nang makita nilang paparating si Zhang Yi, kumapit pa rin sila, naghihintay na lumapit si Zhang Yi at may sasabihin sa kanila. Tinignan ni Zhang Yi ang grupong ito ng mga kabataan na may determinadong mga mata at tumango. You did a good job this time. Gagamutin kita at bibigyan kita ng napakagandang reward. Umiling si Gao Tianwu, ayaw namin ng mga gantimpala. Nagtaas ng kilay si Zhang Yi at bahagyang umiti, ayaw mo ng reward. Ibig bang sabihin ay ayaw mong bigyan kita ng sapat? Kung sasabihin ng isang tao na wala siyang gusto, tiyak na dahil gusto niya ng higit pa. Hindi ito itinanggi ni Gao Tianwu at tapat na sinabi, Zhang, gusto ka naming sundan ng magkapatid. Ngumisi si Zhang Yi. Sundan mo ako. Kayo. Sa amin. Huminga ng malalim si Zhang Yi, masyadong mababa pa rin ang iyong lakas, at walang silbi na sundan ako. Ngunit para sa kapakanan ng iyong pagsusumikap, maaari akong mag-ayos ng isang lugar para sa iyong matutuluyan. Kung tungkol sa hinaharap, depende ito sa iyong pagganap. Bagamat hindi ito nasabi ni Zhang Yi ng malinaw, ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita ay handa niyang hayaan si Gao Tianwu at ang iba pa na sundan siya. Gayunpaman, ang implikasyon ay depende sa iyong kasunod na pagganap kung makakamit mo pa ang mas mataas na posisyon sa lungsod ng Tianhai sa hinaharap. Ang mga mukha ng magkapatid na Gao Tianwu ay puno ng pananabik. Salamat boss. Ikinaway ni Zhang Yi ang kanyang kamay, huwag mo akong tawagin boss, mangyaring tawagin mo akong Zhang mula ngayon. Ang titulo ng boss ay parang isang promiscuous na tao. Ako ay isang ginoo, at nag-aral ako sa spring at autumn period. Sa anumang kaso, pumayag si Zhang Yi na kunin sila, na isang magandang bagay para kay Gao Tianwu at sa iba pa. Plano ni Zhang Yi na ayusin sila sa base ng Chaoyu. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang baybayin. Ito na ngayon ang pinakamahalagang base ng depensa sa lungsod ng Tianhai, ngunit ito rin ang pinakamahina sa tatlong base. Gayunpaman, si Zhang Yi ay halatang mas interesado sa mga palaka. Pinagmasdan niya ang labanang ito mula simula hanggang wakas. Halatang napakalakas ng palaka, ngunit palagi siyang tamad. Hoy! Ngayong naayos na ang mga bagay-bagay dito, plano kong bumalik. Xiao Wu, pwede kang pumunta sa akin kapag may oras ka sa hinaharap. Tinapik ng palaka ang puting niebe niyang tiyan at nakangiting sinabi. Saglit na natigilan si Gao Tianwu, may balak ka pa bang bumalik? Hindi ba magandang manatili sa isang malaking lungsod? Maaari tayong bumuo ng karera ng magkasama. Umiling ang palaka, hindi, mas gusto kong gumulong-gulong sa lawa kaysa dito. Ang mga isda, hipon at loach sa lawa ay nagyelo, na nakakatipid sa akin ng oras upang makahanap ng pagkain, kwek. Parati siyang napakasaya at napaka-cute kapag tumatalon-talon. Nakangiting sabi ni Zhang Yi, masyadong maliit ang pond na tinutuluyan mo. May Lujiang River sa harap ng bahay ko. Paano kung pumunta ka doon? Maraming isda doon, syempre, may mga loaches din. Musikero ng hayop. Napakamot ng ulo ang palaka. Siya ay isang palaka na madaling masiyahan, kaya sapat na ang isang maliit na lawa. Ngunit sino ang makakalaban sa tukso ng isang buong ilog? Kaya pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, at sa malakas na paanyaya ni Zhang Yi, tumango siya at pumayag na bumalik kasama si Zhang Yi. Pinlano ni Zhang Yi na panatilihin ang ekspertong ito sa panghuhuli ng insekto, upang mas madaling harapin ang anumang mga sakuna ng pest na magaganap sa lungsod ng Tianhai sa hinaharap. Higit pa rito, nararamdaman niya na ang frog ay may malaking potensyal at may malaking puwang para sa paglago sa hinaharap. Pagkatapos ng ilang talakayan, dinala sila ni Zhang Yi sa kanyang kanlungan.
Ito ang unang pagkakataong bumisita si Gao Tianwu at ang iba pa sa kanlungan ni Zhang Yi. Ngayon ang lugar na ito ay isa sa mga pinakamarangyang tirahan sa buong kaharian ng Huaxu. Maging si Zhu Zeng, ang Supreme Commander ng Jiangnan Region, ang kanyang bahay sa Blizzard City ay nasa ganitong antas lamang. Malaki at napakarilag na villa na may tulad sa tagsibol na mga kondisyon ng pag-init sa buong taon. Nang pumasok sila sa mabibigat na pintuan ng Aloy, natulala ang magkapatid na Gao Tianwu at Frog. Masyadong hindi pamilyar sa kanila ang pakiramdam ng init at pati init na biglang dumampi sa buong katawan. Naghanda si Zhang Yi ng pampalit na damit para sa kanila, ngunit hiniling pa rin sa kanila na magpalit muna ng mga hospital gown at magpagamot kay Zhu Qir. Pagkatapos ng lahat, kapag nakikipaglaban sa mga maruruming ipis, ang kanilang mga katawan ay hindi maiiwasang mahawahan ng maraming uri ng kakilakilabot na mga virus. Ngunit ito ay mga maliliit na problema lamang para kay Zhu Qir ngayon. May sapat na gamot kasama ang kanyang kakayahan, doktor, at mayamang karanasan sa medisina, mabilis niyang binalutan ang mga ito at tinurok ang gamot. Ang komportableng kapaligiran na ito ay nagpalakas sa determinasyon ni Gao Tianwu at ng iba pa na sundin si Zhang Yi. Nakikita ni Zhang Yi ang kanilang panloob na pag-isip. Sinabi niya sa kanila, ngayon mayroon pa akong 3 base. Bagamat ang panloob na kapaligiran ay hindi kasing ganda dito, ito ay angkop pa rin para sa kaligtasan. Now is the end of the world. There are not so many complicated relationships. Kahit hindi ka kamag-anak o anak ng isang tao, basta may kaya ka, kaya mong umakyat. Ang magandang material na buhay, reputasyon, katayuan, kababaihan, lahat ng ito ay abot kamay mo basta't malakas ka. Maraming tao ang natuwa pagkatapos ng sinabi ni Zhang Yi. Ang mga bagay na ito ay isang bagay na hindi nila maisip sa maliit na nayon. Binigyan na kita ng pagkakataon. Sa susunod, ikaw na ang bahala kung magagawa mo ng maayos. Binigyan pa rin sila ni Zhang Yi ng ilang mga supply, ngunit hindi masyadong marami. Hindi naman kasi siya madamot, pero kung ang mga taong ito ay magdadala ng napakaraming gamit sa Chaoyu Base, madali silang makakaakit ng atensyon ng iba kung bago sila sa lugar. Anyway, pagkatapos pumunta sa Chaoyu Base, hindi na sila mag-aalala tungkol sa pagkain at damit sa hinaharap. Ang pagkakataong ito ay mas mahalaga kaysa sa anumang dami ng mga materyales. Habang nag-uusap sina Zhang Yi at Gao Tianwu, nakikisalamuha si Frog kina Huahua at Big Totoro sa bahay. Ang palaka na ito ay tila may likas na pagkakaugnay. Sa madaling salita, ito ay isang sosyal na baka, at maaari itong makisama sa sinuman. Tamad na nakahiga si Huahua na natutulog sa pugad ng pusa sa harap ng fireplace, at nakakausap siya ng matagal sa tabi nito. Gayunpaman, nang malaman niya na ang malaking chinchilla ay maaaring tumugtog ng plauta, ang kanyang malalaking mata ay biglang nagningning ng labis. Wow! Humanmutan ka rin ba? Ang malaking chinchilla ay mukhang mapurol, halatang hindi naintindihan ang mga salita ng palaka. Matapos kunin ni Zhang Yi, pinag-aralan ni Zhu Qir at ng iba pa ang higanteng chinchilla sa mahabang panahon, ngunit hindi pa rin nila maisip kung anong uri ito. Walang paraan upang matukoy ito, at kahit na walang paraan upang bumuo ng isang tagasalin ng hayop partikular. Ngunit huwag mag-alala, ang malaking pusa ay may napakabait na karakter. Bagamat mataas ang power index nito, mukhang hindi ito magaling makipaglaban. Ang pagpapanatili nito sa bahay bilang isang alagang hayop ay maaari ding pagyamanin ang kapaligiran ng kanlungan. Pinalibutan ng mga palaka ang malaking chinchilla, kaliwat kanan ang tingin. Bigla siyang naglabas ng recorder mula sa ilalim ng fold ng kanyang tiyan at nagsimulang tumugtog on the spot. Tahimik na nakinig ang malaking chinchilla, at maya-maya, na parabang mayroon siyang tahimik na pag-unawa, kinuha niya ang paborito niyang plauta na gawa sa pinakintab na buto, inilagay ito sa kanyang bibig at sumabay sa pag-awit. Ang ensemble na ito ay nakakuha ng atensyon ng lahat sa buong shelter, at lahat ay pumunta sa sala na kakaiba upang panoorin ang kaguluhan. Itinaas ng palaka ang kanyang recorder at tumalon sa sahig, habang ang malaking chinchilla ay tahimik na nakapikit at nagpatugtog ng tune. Ang ganitong eksena ay pambihirang magkatugma. Kinagat ni Zhang Yi ang kanyang mga labi, tumango at sinabing, hindi ko inaasahan na may mga musikero sa aking pamilya. Ito ay talagang hindi sapat na mahigpit, dahil alam ni na Yang Xingxin, Zhu Qir, Yang Xia, at Zhu Haimi ang mga instrumentong pamusika. Gayunpaman, sa usapin ng pagkanta, ito ay medyo hindi kasya siya. Si Yang Xia ay may isang obra maestra, ngunit imposibleng pakinggan ito ng walang tuner.
Matapos patugtugin ang kanta ay puno ng pananabik ang mga mata ng palaka. Kwak! Ang galing mo talaga maglaro. Ibinuka ng malaking tsintsila ang bibig at gumawa ng tunog na parang usa. Lumapit si Yang Xingxin kay Zhang Yi at sinabi sa kanya, ang malaking tsintsila ay maaaring tumugtog ng musika at maaari rin itong isang mutated na tao. Hayaan itong gumugol ng mas maraming oras kasama ang malaking palaka na ito, marahil ay maaari nitong pasiglahin ang memorya nito. Tumango si Zhang Yi, ito ay may katuturan. Kahit na walang silbi, hindi masamang makinig sa kanila. May banda tayo rito. Tumawa si Yang Xingxin, at ito ang Animal Band. Iniwan ni Zhang Yi si Gao Qianwu at ang iba pa, nag-set up ng isang round table sa silid, at nagkaroon ng masarap na pagkain ng magkasama. Sa hapon, hiniling ni Zhang Yi kay Lu Dahay na magpadala ng sasakyan para sunduin si Gao Qianwu at ang iba pa sa Chaoyu Base. Binigyan niya si Lu Dahay ng ilang salita at sinabi sa kanya na ito ay mga talento at dapat nilang gamitin ng husto ang kanilang mga talento. Siya nga pala, mayroon bang kakaibang paggalaw sa baybayin kamakailan? Kaswal na tanong ni Zhang Yi. Nang marinig ito ni Lu Dahay, lumitaw ang isang pag-aalinlangan sa kanyang madilim na mukha. Ha? Anong meron? Nakita ni Zhang Yi ang kanyang pag-aalinlangan at nakangiting nagtanong. Nagmamadaling sinabi ni Lu Dahay, "O, Izang, ganito ito. Kamakailan, dalawa sa aming mga bangkang pangisda ang lumutang sa dagat at hindi na bumalik." Nagtaas ng kilay si Zhang Yi, isa ba itong malaking barko? Umiling si Lu Dahay, hindi, dahil sa kamakailang pag-iingat laban sa mga peste ng insekto, hindi kami nangahas na mangisda ng malakihan. Kaya't mayroon lamang ilang maliliit na bangka na nangingisda ng ilang isda at hipon sa malayong pampang para sa pang-araw-araw na pagkain. Huminga ng malalim si Zhang Yi at sinabing, naiintindihan ko. Ang pangingisda sa dagat ay palaging mapanganib sa oras na ito. Kumilos ka lang gaya ng dati. Tumango si Lu Dahay bilang pagsang-ayon at pagkatapos ay pinangunahan si Gao Qianwu at ang kanyang partido sa Chaoyu Base. Muyan. Dumating sina Zhang Yi at Yang Xingxin sa lugar kung saan nakakulong si Chong Master. Ang lakas ng lalaking ito ay hindi masyadong malakas. Nasa delta level lang siya. Kung tutuusin sa mapanirang kapangyarihan ng kanyang kakayahan, malamang ay nasa 6,000 hanggang 7,000 points lang. Ngunit ang kanyang personal na kapangyarihan sa labanan ay halos ganap na nawala. Ngunit ang lalaking nakatayo sa likuran niya ay maaaring nasa antas na ng Ipsilon. Mahinang sabi ni Zhang Yi. Ang pamantayan sa paghusga ay napakasimple. Dahil ang kabilang partido ay naglakas loob na kumilos laban sa Tianhai City, dapat siyang magkaroon ng malaking lakas. Kung hindi banggitin si Zhang Yi, kahit ang mga tao sa paligid ni Zhang Yi ay hindi makakatalo sa kanya. Ngunit ang kabilang partido ay natatakot pa rin, ibig sabihin, ang kanyang lakas ay hindi pa umabot sa antas na kaya niyang walisin ang lahat. Hanggat ang lakas ng kalaban ay maaaring umabot sa antas ng Xuanwu, natatakot ako na sumugod sila sa Tianhai City at mapahamak. Sa pagtingin kay Master Chong na nakatingin kay Yang Xingxin na may obsessed na ekspresyon, hinawakan ni Zhang Yi ang kanyang baba. Bagamat nahuli ang taong ito, paano natin maipapakita ang taong nasa likod ng mga eksena? Kung hindi papatayin ang taong iyon, isa siyang malaking banta. Isang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Yang Xingxin. Kuya, hayaan mong lutasin ni Xingxin ang problemang ito. Tinignan niya ang Insect Master na may bahagyang disgust. Pagkatapos tumaas ang lakas ko, mas malaki ang kontrol ko sa iba. Sa alien na ganito ang level, mapapanatili ang kontrol ko sa loob ng 24. Maaari mo siyang ganap na gamitin para maghatid ng maling impormasyon sa kabilang partido at hayaan siyang kumilos. Nagtataka namang tumingin si Zhang Yi kay Yang Xingxin, ano naman? Dahil alam ng kabilang partido na nandito ako, imposibleng madali siyang kumilos, di ba? Walang magawa niyang sinabi, kahit na magkunwari akong umalis sa lungsod ng Tianhai, ang kakayahan ko ay talagang kalawakan. Kahit gaano ako kalayo, mabilis akong makakabalik sa lungsod ng Tianhai. Ang mga mata ni Yang Xingxin ay lumiwanag sa isang tusong arko. Dahil walang paraan upang mag-iwan ng mga butas para sa kalaban sa kalawakan, pagkatapos ay magplano tayo mula sa loob. Napakurap si Zhang Yi, anong uri ng pahayag ito? Sinabi ni Yang Xingxin, sabihin na lang natin na si Ate Kier ay 9 na buwang buntis at malapit ng mga anak. Zhang Yi, yak. Nanlaki ang mata niya, okay lang ba ito?
Tumingin sa kanya si Yang Xingxin at mahinahong sinabi, isipin mo na lang, kung nanganganak ang babae mo sa bahay ngayon, may puso ka pa bang lumaban? Ang kabilang partido ay isang tusong tao at tiyak na hindi palalampasin ang pagkakataong ito. Tumango si Zhang Yi at pinag-isipan itong mabuti. Ang planong sinabi ni Yang Xingxin ay talagang maganda. You mean to ask him to go back and tell the mastermind this news? Pero maniniwala ba siya? May malamig na ekspresyon sa mukha ni Yang Xingxin. Mas maganda kung bibigyan mo ako ng dead remonstrance. Hayaan kong mamatay agad itong talunan pagkatapos sabihin sa kanya ang impormasyon. Ang tao sa likod ng mga eksena ay maaaring magduda sa katapatan ng kanyang mga nasasakupan, ngunit hindi niya dapat akalain na ang kanyang mga nasasakupan ay isa sa panganib ang kanilang buhay upang maghatid ng maling impormasyon para sa kanyang mga kaaway. Sumang-ayon si Zhang Yishen, iyan ay may katuturan. Pabayaan ng taong iyon kahit ako ay mahihirapang maghinala dito. Bumulong si Yang Xingxin, ngunit may isa pang tanong. Kung akitin natin ang taong iyon, kapatid, maaari mo ba siyang patayin? Sa pagkakataong ito, si Zhang Yi na ang magpakita ng kumpiyansa ng ngiti sa kanyang mukha. Hanggat sapat ang paghahanda, pabayaan ang taong iyon na pupunta sa Tianhai City ngayon. Kahit na dumating si Natsuan Wu at Kadiles, mapapatay ko sila. Kahit gaano kataas ang mga alien, tao lang sila na naging mas malakas, kaya siguradong magkakaroon sila ng butas. Si Zhang Yi ay hindi kailanman lumalaban sa isang hindi handa na labanan. Ang tamang oras, tamang lugar at tamang tao, basta't matugunan ang tatlong kondisyon na ito, gaano man kalakas ang kalaban, maaari niyang talunin. Umiti si Yang Xingxin at tumango, okay, ayusin natin ito ng ganito. Umiti si Yang Xingxin at tumango, okay, ayusin natin ito ng ganito. Matagal na nag-isip si Zhang Yi at sinabing, kailangan natin ng kalahating buwan para maghanda. Hayaan mo muna siyang mabuhay, at pagkatapos ay ipagpatuloy ang paglikha ng mutant cockroaches, at magpanggap na walang nangyari. After half a month, ihahanda ko ang lahat at hihintayin ko siyang kumuha ng pain. Isang matalim na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Zhang Yi. Kung gusto mong hawakan ang kanyang base, nilalabag mo ang kanyang pinaka hindi matitiis na katangian. Dapat mamatay ang lalaking iyon. Sa susunod na kalahating buwan, walang balita sa Tianhai City. Ang Cockroach Master ay ganap na nakontrol, at inutusan siya ni Yang Xingxin na patuloy na lumikha ng isang hukbo ng mga ipis upang maapektuhan ang tatlong pangunahing base. Nang malapit nang mawala ang kakayahan ng Arrow of Love, tinurukan siya ni Zukir ng gamot at pinatulog siya ng mahimbing. Para naman kay Zhang Yi, sinimulan niya ang kanyang trabaho. Ang unang bagay ay na pagkatapos makuha ang pinagmulan ng nawawalang kaluluwa, dapat mong baguhin ang kapangyarihang ito sa iyong sarili. Iangkot sa bagong kapangyarihan at malayang gamitin ito. Ang pangalawang bagay ay isang gabi, gumamit siya ng space shuttle para tahimik na makarating sa Blizzard City. Madilim na, at ang kapitan ng Night Crow Team, Jinwei Muyan, nakasuot lamang ng itim na pajama, ay nakatulog. Si Kapitan Sanwu, na kadalasang walang pakialam, ay may palamuting kulay rosa sa kanyang silid. Napuno ng duyan ng prinsesa at iba't ibang manika ang silid. Tila sa ganitong paraan lamang siya makakakuha ng bakas ng matagal nang nawala na init. Pagkatapos ng apokalipse, nawala sa kanya ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya, at ang kanyang mga kaibigan ay nagbago din ng sunod-sunod sa proseso ng paglalagalat. Sa panahon ngayon, nakasanayan na niyang makita ang kapangitan ng kalikasan ng tao. Isinara na niya ang kanyang puso at hindi na nagtitiwala kahit kanino. Biglang bumukas ang isang invisible dimensional na pinto sa harap ng kama niya. Kumakalat. May napakalambot na tunog, iyon ay tunog ng pagtapak ng sapatos sa sahig na gawa sa kahoy. Agad na nagmulat ang mga mata ni Muyan, ang kanyang mga mata ay isang mapurol na asul na yelo. Siya ay bulag at hindi nakakakita ng kahit ano sa orihinal. Ngunit bilang isang resulta, nagising siya ng mga espesyal na kapangyarihan at naramdaman ang lahat sa paligid niya. Dahil mismo sa kakayahan na ito at sa iba pa niyang kakayahan, Shadow Warrior, kaya siya naging kapitan ng Shadow Reconnaissance Force ni Zhu Zeng, Night Crow Squad. Teng! Tumayo si Muyan at itinuro ang kanyang siko sa mukha ni Zhang Yi. Ang manipis na liwanag ng buwan ay sumisikat sa bintana patungo sa silid. Nakasuot lamang siya ng itim na lace na pajama, at ang kanyang mga puting binti ay kumikinang ng maliwanag. Ako ito. Mahinahong sabi ni Zhang Yi. Biglang huminto ang figura ni Muyan sa himpapawid,
at pagkatapos ay mabilis na binawi ang kanyang pag-atake, ngunit nahulog sa kama dahil sa pagkilos na ito. Hindi binuksan ni Zhang Yi ang mga ilaw. Sa oras na ito, patay ang lahat ng ilaw sa bahay. Kung bigla niyang binuksan ang mga ilaw, madali siyang matuklasan. Nag-cross arms siya at umupo sa isang upuan. Kinuha ni Muyan ang isang itim na laso sa mesa at tinakpan ang kanyang mga mata. Captain Chaos. Tawagin mo na lang akong Zhang Yi, hindi oras ng trabaho ngayon. Okay, codename Zhang. Huminga ng malalim si Zhang Yi at sinabing, masayang-masaya ka, hindi ba? Isang malabong ngiti ang sumilay sa gilid ng bibig ni Muyan na para bang may kaunting pagmamalaki. Hinawakan ni Zhang Yi ang kanyang ilong. Naman, pare-pareho lang ang mga babae, napaka-vindictive. Tsunami. Umupo si Muyan sa kama at hindi nagmamadaling magpalit ng damit. Marahil ay masasabing hindi na siya nakapagpalit ng damit ngayon, tutal wala naman siyang suot sa ilalim ng kanyang pajama. Sinabi ni Zhang Yi, pasensya na, unang beses kong pumunta sa bahay mo, kaya hindi ko mahanap ang lugar sa sala. Huwag kang mag-alala, wala akong nakita. Ito ay totoo. Malamig ang boses ni Muyan, paano magiging babaero si Zhang Yi, na sikat sa buong mundo? Hanggat kumakaway ka, hindi mabilang na mga kababaihan sa Blizzard City ang mag-agawan na ihagis ang kanilang mga sarili sa iyong mga bisig. Gayunpaman, pinulupot niya ang kanyang mga binti, niyakap ang kanyang mga tuhod gamit ang kanyang mga kamay, at tila nagagawang tingnan si Zhang Yi sa pamamagitan ng itim na gasa. Ano ang gusto mong gawin kapag bumisita ka ng gabing-gabi? Ngumiti si Zhang Yi at nagsabi, ang mga tao ng dinastyang Ming ay hindi nagsasalita ng lihim. Gusto kong hilingin sa iyo na gumawa ng isang pabor at sumama sa akin sa Tianhai City. Bahagyang kumunot ang noo ni Muyan, humingi ka ng tulong. Kailangan mo pa bang humingi ng tulong sa akin? Naguguluhan siya. Bilang isang pang-emerhensyang pandagdag na puwersa para sa rehiyon ng Jiangnan, hindi mataas ang antas ng kanyang lakas at magagamit lamang niya ang kanyang mga espesyal na kakayahan upang magsilbi bilang kapitan ng puwersa ng reconnaissance. Napakalakas ni Zhang Yi, gagamitin ba niya siya para tumulong? Hindi yan ang una mong sinabi. Lalong lumakas ang ngiti sa mukha ni Zhang Yi, itinuturing ka bang Chunder? Naalala ni Muyan ang kanyang kahilingan na sundan si Zhang Yi, ngunit tinanggihan ito, at hindi niya maiwasang bahagyang magtaas-baba. Hindi yan ang una mong sinabi. Lalong lumakas ang ngiti sa mukha ni Zhang Yi, Chunder ka ba? Isang pamumula ang lumitaw sa nagyelo na mukha ni Muyan. Hindi. Malamig niyang sabi. Sinabi ni Zhang Yixin, kung hindi, hindi ka sabik na tumanggi. Pero hindi niya sinabi ng malakas. Ang mga babae ay mga duplicitos na nilalang. Isang hangal na ideya na ilantad sila sa oras na ito. How about it, pupunta ka? Simple at prangka niyang tanong. Saglit na nag-isip si Muyan at biglang nagtanong, kailangan mo lang puntahan si Zhu Shuai. Kung mag-utos siya, pupunta talaga ako, Isang pamumula ang lumitaw sa nagyelo na mukha ni Muyan. Hindi. Malamig niyang sabi. Sinabi ni Zhang Yixin, kung hindi, hindi ka. Saglit na nag-isip si Muyan at biglang nagtanong, kailangan mo lang puntahan si Zhu Shuai. Kung mag-utos siya, pupunta talaga ako. Bakit kailangan mo akong puntahan gabi-gabi? Tumingin si Zhang Yi sa kanya at sinabing, wala akong pakialam sa iyo ng pabor, ngunit ayaw kong magkaroon ng pabor kay Zhu Zeng. Sa katunayan, pagsubok din ito para kay Muyan. Sa unang pagkakataon na hiniling ni Muyan na sundan si Zhang Yi, naantig si Zhang Yi. Ngunit hindi niya magagarantiya ang katapatan ni Muyan. Kaya sa pagkakataong ito, gustong makita ni Zhang Yi kung handa siyang labagin ang mga patakaran ng Blizzard City para sa kanya. Ang Blizzard City ay ganap na militarisado. Walang sinuman ang pinapayagang umalis ng walang pahintulot mula sa punong tanggapan, lalo na ang mga makapangyarihang estranghero tulad ng pangkat ng pagsisiyasat. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Muyan. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Muyan. Alam na alam din niya kung ano ang layunin ni Zhang Yi. Makalipas ang mahabang panahon, napaawang ang labi niya. Kung aalis ako sa'yo, pwede mo ba akong isama sa team mo? Laging may takot sa puso niya. Maaga o huli, siya na itinanim ng kaluluwang yelo ay sisipsipin ni Zuyu at magiging pagkain. Sa pagtingin sa buong Tianhai City, si Zhang Yi lamang ang makakapagprotekta sa kanyang kaligtasan. Mahinahong sinabi ni Zhang Yi, ang isang bagay lang na ito ay hindi sapat para manatili ka sa akin.
Ngunit ito ay magdaragdag ng iyong mga punto sa aking puso. Kaya kung pupunta ka o hindi, ikaw ang bahala. Muyan pursed her lips, Zhang Yi's ingat made her melancholy. Gayunpaman, biglang sinabi ni Zhang Yi, makasali ka man sa aking koponan o hindi, tinulungan mo ako at tatandaan ko ang pabor na ito. Kung gayon walang sinuman sa buong rehiyon ng Jiangnan ang makakahawak sa iyo, kahit si Zhu Zeng. Mabangis na itinaas ni Muyan ang kanyang ulo, ito ang pinakagusto niya. Hindi siya nagdalawang isip at diretsong tumango sa pagkakataong ito, okay, I promise to go with you. Isang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Zhang Yi, lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Magpalit ka muna ng damit. Naglakad siya palabas ng pinto na ikinalungkot ni Muyan. Kung may pagkakataong makuha ang tiwala ni Zhang Yi, hindi niya iisipin na italaga ang sarili. Ngunit malinaw naman, hindi kakain si Zhang Yi ng pagkain mula sa hindi kilalang pinanggalingan. Bago ang katapusan ng mundo, madalas siyang maglaro ng mga battle royale na laro, at nakita niya ang maraming kalalakihan na nagdusa sa bagay na ito. Huwag mong idamay ang iyong sarili sa gulo dahil lang sa ikaw ay sakim. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga sugar babies sa mundong ito ang pupunta sa madilim na bahagi? Nagsuot si Muyan ng isang buong set ng combat uniforms, at pagkatapos ay sinundan si Zhang Yi. Ilang minuto lang, nakarating na sila sa Tianhai City. Gabi na at maliwanag na ang mga ilaw sa loob ng silungan. Ang lahat ay hindi nakatulog, ngunit naghihintay ng isang bagay na mangyayari. Pagkarating ni Muyan dito, ipinakilala ni Zhang Yi sa kanila ang ilan sa pagkakakilanlan ni Muyan. Bagamat alam ng lahat sa pamilya ang tungkol sa kapitan ng Jingwei na ito, nang matuklasan nila na siya ay isang bata, maganda, at barumbadong babae, hindi pa rin nila maiwasang maging maingat. Sinulyapan niyang Xingxin ang kanyang relo, at mahinahong sinabi, ayon sa oras, Sister Kier, dapat ay nagtatrabaho ka ng husto sa delivery room sa oras na ito. Sabi niya at sumulyap kay Zhu Kier. Si Zhu Kier ay hindi nakaimik, itinadyakan ang kanyang mga paa, tumalikod at naglakad papasok sa silid. Hiniling ni Zhang Yi kay Muyan na maupo sa sofa sa sala, at binuhusan siya ng isang tasa ng tsa. Pakiusap gawin mo ito sa susunod di. Gabi na, nasa kalagitnaan na ng taglamig. Halos araw-araw ay umuulan ng nyebe sa Tianhai City, at ito ay isang napakalaking snowstorm. Ang mga tao sa Chaoyu Base ay nakapasok na sa underground shelter, isinara ang mabigat na pinto, at nakatulog sa medyo mainit na kapaligiran. Ngunit sa kailaliman ng dagat, may undercurrent. Ang madilim na tubig ay patuloy na umaalon sa bagyo, na parang may nagtutulak sa mga alon. Pataas ng pataas ang alon, sunod-sunod na tumatama sa baybayin ng Tianhai City. Sa ilalim lamang ng malawak na dagat, isang malaki at nakakatakot na anino ang mabilis na lumangoy patungo sa Tianhai City. Boom, boom! Ang mga alon ay parang isang itim na linya lamang mula sa malayo, ngunit habang papalapit sila sa baybayin, unti-unti itong nagiging nakakatakot. Sa huli, ito ay naging isang malaking alon na may taas na 10-10 metro, na napakalaki sa baybayin ng Tianhai City. Biglang tumunog ang alarm sa base ng Chaoyu at nagising ang lahat. Gumulong si Lu Dahai at bumangon, at ang kanyang mga tauhan ay dumating upang mag-ulat, Chief, darating ang tsunami. Natigilan si Lu Dahai. Mahigit 10 kilometro ng mga lugar sa labas ng Pampang ay nagyelo. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, paanong napakadaling dumating ng tsunami? Sumigaw siya ng malakas, bilis, magtipon na ang lahat. Ang Chaoyu Base ay matatagpuan sa ilalim ng lupa sa daungan, at ang waterproofing function nito ay napakahusay. Kung walang aksidente, hindi ito maapektuhan ng tsunami. Ngunit sa oras na ito, walang sinuman ang kukuha ng kanilang buhay para sa ipinagkaloob. Si Lu Dahai mismo ang nagulat ng sitwasyon dito kay Zhang Yi kaagad. Nakaupo si Zhang Yi sa sofa, umiinom ng kape para i-refresh ang sarili. Matapos marinig ang impormasyon ni Lu Dahai, tumingin siya sa bintana. Sa malayong baybayin, dumadagundong ang kulog, at ang kulog ay parang matalim na espada, na patuloy na nahuhulog. Ang mga bundok ay walang mga gilid, ang langit at ang lupa ay nagkakaisa, ang kulog ng taglamig ay yumanig sa tag-araw na ulan at nyebe. Taglamig na ngayon, paano magkakaroon ng kulog? Ang mga bundok ay walang mga gilid, ang langit at ang lupa ay nagkakaisa, ang kulog ng taglamig ay yumanig sa tag-araw na ulan at nyebe. Taglamig na ngayon, paano magkakaroon ng kulog? Humigop ng mainit na kape si Zhang Yi, maingat na kumikislap ang kanyang mga mata. Dumating siya. 3 ulo na dragon.
Ang mga alon ay parang pader na bumabagsak sa Tianhai City. Sa malaking malalim na dagat, mayroong isang uri ng nakakatakot na pag-iral na nagpapakilos sa tubig ng dagat. Ito ang naging sanhi ng nakakatakot na tsunami na ito. Ang sukat ng tsunami na ito ay napakalaki na kaya nitong ilubog ang kalahati ng Tianhai City. Mawawasak ang buong baybay ng lungsod ng Tianhai. Sa napakalaking pader ng mga alon, ang nakakatakot na halimaw ay nagbukas ng kanyang mga iskarlata na mata. Anino, ang 6 na mata nito ay parang 6 na malalaking searchlight. At ang taas nito na ilang daang metro ay parang isang titan na hayop na gustong sirain ang mundo na nagpakilig sa in. Zhang Yi, sisirain ko ang lahat ng iyong pinahahalagahan ngayon. Kahit na hindi kita kayang patayin, kahit anong hirap mong takbuhan para sa buhay mo, hindi mo maililigtas lahat ng nasa paligid mo, di ba? Lahat ng ito ay ang kahihinatnan na nararapat sa iyo para maging sanhi ako ng ganito. Umuunggal ang higanteng hayop sa dagat. Boom! Ang tsunami ay inanod sa baybayin at agad na nilubog ang lahat sa dalampasigan. Isinara ng base ng Chaoyu ang lahat ng mga hatches sa isang emergency. Bagamat isa itong maingat na itinayong doomsday shelter, maaari itong makatiis ng malaking tsunami. Ngunit sa ilalim ng epekto ng malaking alon na ito, ang kanlungan ay patuloy na nanginginig na nagbibigay sa mga tao ng isang nakakatakot na pakiramdam na ito ay babagsak anumang oras. Pawis na si Ludahay. Ang ganitong uri ng kapangyarihan, kahit na siya ay isang estranghero, ay hindi naiiba sa mga ordinaryong tao at hindi ito kayang labanan. Manalangin lamang tayo na malutas ni Zhang Yi ang krisis na ito. Umuunggol. Mula sa tsunami, isang malaki at mabangis na itim na halimaw ang biglang sumugod, nakatingala sa langit at umuungal. Daan-daang kulog at kidlat ang tumama sa kalangitan, na winasak ang lahat ng nakikitang gusali sa lungsod ng Tianhai. Ang pinakamataas na tor ng perlas ay tinamaan ng kidlat, agad na nahati sa liig nito, at ang perlas sa itaas ng ulo nito ay bumagsak. Ang duguang mga mata ng halimaw ay tumingin sa malayo, sa kanlungan sa tabi ng ilog Lujiang, na siyang pinakalayunin niya. Zhang Yi. Ang halimaw ay umungal, at ang nakakatakot na presyon ay sumugod sa direksyon na iyon. Ang tubig dagat ay gumulong pabalik at sumalakay sa direksyong iyon. Sa likod ng halimaw, mahigit 100 barkong pandigma ang biglang sumulpot, kasunod ng halimaw. Libu-libong pirata ang nagtipon sa barko, na may hawak na mga sandata sa gitna ng bagyo ng nyebe at sumisigaw sa tuwa. Sa dulo ng mga alon, isang figura ang biglang lumitaw mula sa manipis na hangin. Ang mga mata ni Zhang Yi ay nasuspinde sa hangin ng mahinahon. Kung ikukumpara sa mga alon na may taas na 10 metro sa kanyang harapan, napakaliit ng kanyang figura. Ngunit sa pagharap sa nakakatakot na alon, itinaas lang niya ang kanyang kamay, at libu-libong malalaking dimensional na gate ang nakatayo mismo sa harap ng alon. Crash! Isang hindi nakikitang pinto ang ganap na sumisipsip sa tubig ng dagat, na hindi nagbigay sa kanila ng pagkakataong sumugod patungo sa Lujiang River. Sa kanlungan, naramdaman ng palaka ang nakapangingilabot na kapangyarihan ng langit at nakatitig sa malaking halimaw na nagpapakita ng figura nito sa di kalayuan. Kwak! Kinuha niya ang kanyang recorder at nagpatugtog ng musika sa gitna ng hangin at kulog at inilabas din ng malaking pusa ang kanyang plauta at pinaglaruan siya. Ang tunog ng hangin, kulog at mga instrumentong pamusika ay nag-intertwined sa isang heart-stressing symphony. Tumayo si Zukier sa harap ng floor-to-ceiling window at mahinahong sinabi, "Lahat, mangyaring protektahan ang tahanan na ito ngayon." Sa likod niya, lahat ng tao sa shelter ay nakatayo na may seryosong ekspresyon at pagkatapos ay tumango ng masigla. Naghanda sila para sa araw na ito, ngunit nang makita nila ang nakakatakot na tsunami na parang isang sakuna sa katapusan ng mundo, hindi maiwasan ng lahat na matuwa. Hindi nagtagal, lahat ay dumating sa kanilang mga post at naghanda para magtrabaho. Dumating sina Uncle Yu at Lukeran sa isang control room sa ikalawang palapag at nagsimulang maghanda para patakbuhin ang mga depensibong armas na ginugol ni Lukeran sa paghahanda ng maraming oras. Sa itaas ng kalangitan, sa ilalim ng madilim na gabi, tiningnan ni Zhang Yi ang halimaw sa madilim na dagat mula sa malayo. Ang kanyang boses ay dinala sa loudspeaker ng battle suit. "Long time no see, Dragon King, hindi ko inaasahan na buhay ka pa." Ang halimaw na lumitaw dito ay walang iba, ito ay ang Heavenly Dragon King na niloko ni Zhang Yi sa Star Island at muntik nang mapatay ng Lost Soul. Minsan naisip ni Zhang Yi na siya ay patay na. Bilang isang pinuno ng pirata,
pinalaki niya ang kanyang mga kakayahan at talagang sinubukan niyang makipagkumpetensya sa ilang pangunahing puwersa para sa pinagmulan ng Diyos. Hindi ito masasabing matapang. Mula sa pananaw ni Zhang Yi, maaari lamang itong ituring na naghahanap ng kamatayan. Nang maglaon, nakaranas ang Star Island ng labanan sa pagitan ng ilang Ipsilon, at lumitaw ang ilang nilalang mula sa ilalim ng kailaliman. Naramdaman ni Zhang Yi na imposibleng mabuhay ang mga nilalang sa isla sa oras na iyon. Higit pa rito, ang Heavenly Dragon King ay malubhang nasugatan ng Lost Soul. Ngunit sa hindi inaasahan, hindi siya namatay at bumalik para maghiganti kay Zhang Yi. Bukod dito, ang Heavenly Dragon King sa oras na ito ay mas makapangyarihan kaysa dati, at masasabing nakakatakot pa. Sa paghusga sa kanyang kakayahang magdulot ng tsunami, ang kasalukuyang Haring Tianlong ay napromote sa kaharian ng Ipsilon. Paano niya nagawa? Hindi kaya nakuha niya ang source ng Diyos sa ilalim ng Star Island na hindi ko natuklasan? Kailan nagsimulang maging gulo si Ipsilon? Naramdaman ni Zhang Yi ang gayong emosyon sa kanyang puso. Ang Tianlong King ngayon ay ganap na nagbago ng kanyang hitsura. Ang kanyang sukat ay mas malaki kaysa sa dati, at siya ay wala na sa anyo ng isang dragon na nakabaluti ng diamante. Sa halip, ito ay naging kakaibang higanteng dragon na may 3 ulo, na naglalabas ng itim na usok sa buong katawan nito. Ang ganoong uri ng aura ay napakapamilyar kay Zhang Yi, at halos kapareho ito ng itim na nakabaluti na halimaw na lumitaw sa kailaliman. Nang makita ng Haring Tianlong si Zhang Yi, ang mga mata ng 3 ulo ay lalong kuminang ng dugo. Zhang Yi. Umungol siya, puno ng put ang boses. Hindi niya maisip kung paano niya kinasusuklaman ang isang taong galit na galit. Maiintindihan ito ni Zhang Yi. Pagkatapos ng lahat, ang buong Tianlong Pirates Group ay nawasak sa kanyang mga kamay. Pinatay niya sina Canute at Nero, at niloko ang Dragon King sa Star Island, halos patayin siya. Ang puot na ito ay hindi mapagkakasundo. Dragon King. Isa ka na ngayong estranghero sa kaharian ng Ipsilon. Lahat ng nawala sa iyo ay mababawi. Maaari mong muling buuin ang Tianlong Pirates, ibalik ang kanilang nakaraang kaluwalhasyan, at maging mas maunlad kaysa dati. Bakit pumunta dito para ipaglaban ako? Mag-usap tayo, okay? Ayaw ni Zhang Yi na lumaban hanggang kamatayan sa isang Ipsilon. Bagamat nahusgahan na niya ang lakas ng Haring Tianlong at naghanda, umaasa siyang maiiwasan ang anumang mapanganib na bagay. Ngunit hindi ito pinahahalagahan ng Dragon King. Shut up! Sira na. Sira na ako sa'yo. Ikaw ang gumawa sa akin kung ano ako ngayon. Hindi na ako makakabalik at wala na akong maibabalik pa. Ang tanging layunin ko lang sa pagbabalik dito ay ang kalagkarin ka sa impyerno kasama ako. Kumunot ang noo ni Zhang Yi. Hindi niya naintindihan ang kahulugan ng mga salita ni Tianlong King. Nawasak. Hindi ba magandang bagay para sa Dragon King ang pagiging Ipsilon? Bakit walang bakas ng kaligayahan sa kanyang tono, ngunit sa halip ay napuno ng desperasyon ng pagkawasak? Mukhang may malaking lihim na nakatago sa likod ng kakayahan ng Heavenly Dragon King na mabuhay sa Star Island. Ngunit ngayon, sa pamamagitan lamang ng paglutas sa kanya muna, maaari naming dahan-dahang isaalang-alang muli ang mga problemang iyon. Salamat sa pagsubaybay mga bossing. Sa mga hindi pa nag-subscribe ay mag-subscribe na po kayo dahil malaking tulong po ito sa paglago ng ating munting channel. Salamat.